marami ang excited sa April 1, 2, and 3 oral arguments kung saan pinapatawag ng Korte Suprema si Stella Kimbo. Ang tanong ng karamihan ngayon, bakit si Stella Kimbo lang? Nasaan na ba si Zaldico? Di ba yung papel na pinalabas na blankong BICAM report, nandun din ang perma ni Zaldico at siya pa yung chairman doon. Nasaan na ba si Zaldico? Tumakas na ba? Bakit hindi visible sa social media? Nako, yan lang ang mga iilang katanungan ng mga netizen. Pero ang tanong ng iba, posible kayang hindi a-attend si Stella Kimbo sa Korte Suprema or oral arguments kasi natatakot ito at hindi niya alam kung ano ang isasagot sa mga questions. Ito talaga ang mga netizens, kung ano na ano pumapasok sa mga utak nila. Sabi ng iba, baka magdala ng dextrose daw si Stella Kimbo. Ang laman ng dextrose ay mga diamonds at mga mga LV bands, mga mamahaling mga alahas. Kayo talaga, huwag niyo naman ganunin si Stella Kimbo. Mabait naman si Stella Kimbo. Kaya nga, willing siyang mag-sacrifice dahil ang ama niya ay si Martin Romualdez. Ay? So eto, manood tayo kay Attorney Vic Rodriguez kung saan shoot na shoot sa bangag itong si Stella Kimbo kasama ang technical groups. Technical groups nila na kung saan, di ba, sinabi sa mga interview ni Stella Kimbo na there's a possibility na ang technical groups ng House of Representatives o di kaya sa Senado ang nag-fill up sa blankong BICAM report. So eto na si Attorney Vic Rodriguez para magising sa katotohanan nito mga taong ay ewan ko. Eto na kami, Vic. Marikina Congresswoman Stella Kimbo at yung kanyang mga itinuturong miyembro ng Technical Working Group ng Senado at ng mababang kapulungan dahil yun ang kanyang itinuro na ipinagkatiwala na raw nila ang paglagay ng halaga diyan sa mga blanco sa bicameral conference. Kawawa ang technical group, no? Sino-sino kaya ang technical groups na ito? Tapos sila na ang managot sa Korte Suprema? Laglaga na ba to? O, di ba? So, ano na ngayon? Talagang sinuportahan nyo ang mga kongresistang ito. Confident pa kayong nag-fill in sa blankong BICAM reports. Pero ngayon, kayo na ipapatawag sa Korte Suprema, anong gagawin nyo? Conference Committee report. Sir, kamusta po ang mga ganap sa loob ng Korte Suprema? Take us back inside at anong atmosphere, sir? Kaharap po ang mga justices ng Supreme Court. Okay naman, nandoon yung si Chief Justice at nandoon din si Senior Associate Justice Marvic Leonen at nandoon din si Justice Ko. At yun nga, ang napag-usapan ay binigyan tayo ng 3 sunod-sunod na araw na kung saan gagawin ang oral argument dyan sa Baguio City on April 1, 2, and 3. Wow. Initially, MJ at Admar ay isang araw lamang, April 1. Subalit kanina ay mukhang na-foresee ng ating mga kagalang-galang na hukom, hindi sasapat yung isang araw dahil na rin sa amin siguro magiging argumento, sa magiging argumento ng respondents at sa magiging mga katanungan ng mga kagalang-galang na hukom. Nako, feel ko talaga bakit 3 araw, no? Kasi nakikita ng kagalang-galang ng mga hukom na meron talagang lapses, na meron talagang hukos-pukos ang BICAM report. Ramdam ko lang kasi itong si Atty. Vic Rodriguez, si Congressman Ungab talagang magpapresenta ng mga ebidensya. Natural, itong si Stella Kimbo kung pupunta at yung itong technical group, talagang magsasalita din ito. So maybe ngayon, nag-meeting na itong si Stella Kimbo at technical group kasi na-brought up sa bibig ni Stella Kimbo kasi. Hindi napigilan ni Stella Kimbo na magsalita kasi naiipit si Stella Kimbo. Sabi ni Stella Kimbo, baka sa isip-isip ni Stella Kimbo, ano ba ito? Bakit ako naiipit nito? Nasama si Zaldico? Tumakas na ba si Zaldico? Zaldico, magparamdam ka. At ganoon din, ipinag-utos ang presensya at kinakailangan na magpakita yung congresswoman ng Marikina, yung chairman ngayon ng Committee on Appropriation na si Congresswoman Stella Kimbo. At ganoon din, pinag-utos na dapat naroon din ang mga kawani
ng Senado at ng mababang kapulungan na miyembro ng Technical Working Group. Ito na. At ito'y mahalaga sapagkat matatandaan ninyo, nung una'y tinanggi nila na may blanco sa Bicameral Conference Committee report. Subalit nung hindi na nila maitanggi, inamin nila na may blanco at ang itinuturo ay ministerial duty na lamang daw ang natitira. Kaya hinayaan na lamang sa mga miyembro ng Technical Working Group. Naku, Technical Working Group, manalangin na kayo, magrosaryo na kayo. Kasi huhusgahan talaga kayo ng tao. Isisisi talaga ng mga tao sa inyo. Bakit kayo nagpauto? Bakit kayo natakot? Bakit nyo ginawa iyon? Budget yan ng Pilipinas. Pinaglalaroan-laruan nyo lang yan. Diba? Grabe. Ng Senado at mababang kapulungan ang pag-fill up ng 28 na blanks na nagkakalaga 28. ng higit kumulang ay 241 billion pesos. Sir, basing on the body language ng mga kagalang-galang na hukom, do you see na itong mga development ngayon, isa rin pusla sa mga nagkaka-interest na ito po'y malinawan, itong issue na to? I think to be fair to everyone, even most especially to the honorable justices, I think lahat ng Pilipino na nakakaltasan tuwing kinsenas at katapusan sa kanilang sahod bago pa nila ito nahahawakan dahil nga mandatory members at may mandatory contribution sa PhilHealth ay interesado. Sapagkat sinasabi na yung mandatory deduction na yan sa ating mga sahod ay inilalagak para pondohan yung PhilHealth tapos binigyan ng zero funding for 2025. Siyempre, MJ, kahit kayo ni Admar, magtatanong, nasaan yung binabawas nyo sa amin tuwing kinsenas at katapusan? Akala ko ba mapupunta sa PhilHealth? Bakit zero funding ang PhilHealth ngayong 2025? Opo. Pasensya na kayo sa aking boses ha, ako'y medyo paus na at medyo hindi maganda ang aking karamdaman. Opo. Attorney Vic, noong nakarang araw, nagkaroon din ng mahabang oral arguments kaugnay naman sa issue sa PhilHealth. Itong mga issue na to, attorney, ay magkakaugnay. At number one concerning dito, tayo mga Pilipino, lalo pa yung mga maraming mahihirap na kababayan natin na indirect contributors ng PhilHealth. At may kaugnayan pa rin sa issue niyo pong isinusulong, ito pong 2025 BICAM report, sir. Tama yun. Ito yung interes ng ordinaryong Pilipino at ordinaryong manggagawa. Bukod doon sa zero funding or defunded ang PhilHealth for 2025, yun nga yung ating isa pang malaking question, paano nakapagpasa ng taunang budget kung maraming blanco sa Bicameral Conference Committee report? Di na nila matatanggihan dahil inamin na nila na lumabas din yan, I think, sa inyong programa, sa inyong news outfit, lumabas din yan sa iba pang news outfit na inamin nilang may blanco. At ang pinakadepensa nga nila, ministerial duty raw. Ministerial duty yung 241 billion pesos na blanco. Kaya daw ipinagkatiwala na lang nila sa mga miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at mababang kapulungan. Ito na rin ang naging kadahilanan, I think, kung bakit require o pinag-utos ng Korte Suprema na dapat ay naroroon ang lahat ng miyembro ng Technical Working Group na empleyado ng Senado at ng mababang kapulungan at bahagi ng Finance Committee on the part of the Senate at ng Committee on Appropriations on the part of the House. Correct. Sir, nung nakaraan ay, di ba, hinahanap yung original na GAB at enrolled bill ng Supreme Court. Ito ba naipresenta na, sir? Nagdala sila ng kopya kanina. Subalit dapat yan ay ibinigay nila nung sila nag-file ng kanilang comment. So the lawyers of us petitioners manifested before the Honorable Supreme Court that we have yet to receive a copy of the enrolled bill, the original copy of the enrolled bill, and the General Appropriations Bill. So kanina lang namin nakuha at dalawang kahon yung enrolled bill, dalawang kahon din yung General Appropriations Bill. So bukas ay aming examine at we'll go through the documents at ikukumpara doon sa nakafile sa nahawak naming kopya. Kung ito ba'y pareho at iahambing din natin ito sa Bicameral Conference Committee report na blanco.
Sapagkat If kung hindi magkaparihan, no, paano na lang? Yari talaga yung mga pumirma sa sa tawag dito, sa BICAM report, sa enrolled bill, at sa GAA, pati sa Pangulong Bongbong Marcos, parang walang pakialam, no? Kaya Pangulong Bongbong Marcos, oy, pirma lang. MJ, kung yung sinumiti nilang enrolled bill ay mayroong halaga, yung mga blanco, lalong titining yung katanungan. Sino ang naglagay ng halaga sa mga blanco? Correct. At pag na-identify na yan, meron ba silang authority? Correct. At kung sasabihin nilang meron silang authority, sino ang nagbigay sa kanila ng authority o kapangyarihan na punan yung mga blanco? Correct. Sapagkat sa aming pag-aaral at pagsusuri, tapos na yung budget process cycle kapag ikay nag-file na ng final approved, ratified, and signed bicameral conference committee report